Lección 96. Introduction to the Spanish Subjunctive Mood. Introduksyon al presente del subjuntibo. Ayan. Papunta na tayo sa intermediate. Actually, advanced na nga itong lesson na to eh. Gusto ko kayo i-advance para basta ganun. Para mas madali yung ano nyo, mas mabilis kayong mag-progress sa pagsasalita. Subjunctive. Ano ba yung subjunctive? Again, indicative, indikatibo, ginagamit kapag facts, reality, or certainty ang pinag-uusapan based sa perspective ng speaker, at yung subjunctive or subjuntibo, ginagamit kapag sinasabi ay wish, emotion, recommendation, doubt, o bagay na hindi pa siguradong mangyayari. So compare. So again, indicative. Él estudia mucho. Palagi siyang nag-aaral. Fact. Para sa akin, nakikita ko, nag-aaral si Christian. Oh, I could say, él estudia mucho. So it's an indicative mood. Pero, pag sinabi ko, gusto kong mag-aral pa siya. Oh, fact ba yun? So, ibig sabihin, wish na yun, di ba? Doon papasok yung subjunctive. Quiero que él estudie, hindi estudia, estudie más. So, yung second verb, no, pag may dalawang subject sa isang pangungusap at subjunctive mood siya, yung second verb dapat iba ang conjugation. Hindi estudia, magiging estudie. Okay? Kasi hindi pa nangyayari na nag-aaral si Christian. For example, wish ko pa lang na sana nag-aaral si Christian. So sabihin ko sa kanya, quiero que él estudie más or quiero que usted estudie más. Okay? Kasi wish ko pa lang. Hindi siya fact. So tatlo ang bahagi ng isang subjunctive sentence. Nasabi ko sa inyo kanina, magbabago lang or magiging subjunctive lang yung construction ng pangungusap. First, kapag may dalawang subject. So for example, gusto kong mag-aral ka. Ilan ang subject dito, Michael? I want you to study. Ilan ang subject? Dalawa po. Yo quiero que tú estudies. Oh, okay. So yun yung isang requirement ng subjunctive. Yo quiero que tú estudies. So so naging subjunctive yung second verb kasi may dalawang subject, yung yo at yung tú. Kapag isa lang yan ang subject, for example, gusto kong mag-aral. Ako lang yun, di ba? So, yo quiero estudiar. Ikakabit mo lang yung estudiar. Hindi mo i-conjugate yung estudiar kasi isa lang yung subject. Pero pag dalawa, yo quiero que tú estudies. Okay? Yun yung requirement. Unang requirement, dalawa ang subject. Pangalawa, usually ang subjunctive mayroong conjunction or nagkakabit sa dalawang bahagi ng pangungusap. Marami pang conjunction na nagsisignal ng subjunctive, pero ang pinaka-common, yung que. Okay? Sa que muna tayo mag-concentrate. For example, yo quiero que estudies. Gusto kong mag-aral ka. Tú. Espero que vengas. I hope you come. Es importante que descanses. O yung que. Mahalaga na magpahinga ka. Ayun. So may que. And, again, na sabi ko kanina, dalawang subject at dalawa rin yung verb. Isang weirdo verb, ano ba yung weirdo? Mamaya pag-aaralan natin, no? Yung weirdo, acronym yan. At isang subjunctive. So yung unang verb, normal verb, pero nagtitrigger yon ng weirdo, pag-aaralan natin kung ano ba yung weirdo na yan. Yung pangalawang verb naman yung subjunctive. So for example, quiero que tú estudies la lección. So yung quiero ay example ng weirdo na verb or weirdo na nagtitrigger ng weirdo. Yung estudies naman yun yung pangalawang verb, yun yung subjunctive. Espero que llegues temprano. Dudo que sea verdad. Okay? So ano ba yung weirdo? Baka sumasakit na yung ulo ni Elmer.
Yung weirdo, acronym yan. Tumutulong para madaling matandaan kung kailan ginagamit ang subjunctive. So, kailangan ninyong i-memorize. W, wishes. Mga hiling, kagustuhan, o kahilingan. Kung ang sentence mo ay para kang humihiling, o may gusto ka, o may kahilingan ka, subjunctive yon most probably. Emotions, mga damdamin o emosyon, no? I, impersonal expressions. Ito yung mga impersonal na pahayag o opinion. Ano ba yung mga yan? Mamaya bibigyan natin ng example. R, recommendations. Pag may nire-recommenda ka, may mungkahi ka, may suggestion ka, or may request ka, or may utos ka, or may pakiusap. D, doubt or denial. Pag may pagdududa ka or pagtanggi. And yung o hala. Spanish word yan, na ang ibig sabihin ay sana, or God willing, or I hope. So, weirdo. W, wishes. E, emotions. I, impersonal expressions. R, recommendations, request. D, doubt, denial. O, ohala. Okay? So, yung W, wishes, mga kahilingan at kagustuhan. Ginagamit ang subjunctive, no, kapag nagpapahayag ng gusto, hiling, pag-asa, preference, demand, o utos. So, karaniwang mga verb, no, na nag-i-indicate na may wish ka, may gusto ka. Querer, esperar, desear, preferir, exigir, pedir, ordenar, necesitar. So halimbawa, espero que cocines bien. Again, ano yung requirement natin sa pagiging subjunctive? Una, may dalawang subject. Pangalawa, may que or conjunction. At pangatlo, yung first verb nag-i-indicate ng weirdo, no? Or in this case, na W, wish. So yung espero, ibig sabihin nag-wish ako or nag-hope ako. So yung susunod na verb magiging subjunctive. Espero que cocines bien, hindi cocina. So yung A magiging E. Pag-aaralan natin yung kung paano i-conjugate yung subjunctive, pero actually related yan sa pautos na command form, yung conjugation ng pautos, kung i-analyze nyo. Okay? Pero next na yung conjugation, no? Gusto ko lang maintindihan ninyo yung concept. Another example, quiero que estudies español. Gusto ko, first subject, mag-aral ka, second subject ng Spanish. So yung estudias, magiging estudies kasi yung first verb ay nasa classification ng weirdo. In this case, yung W, wish. Mi mamá quiere que llegue temprano. Gusto ng nanay ko na dumating ako ng maaga. So again, nagpapahayag ng gusto or wish. El maestro exige que hagamos la tarea. The teacher demands that we do the homework. Prefiero que vengas mañana, hindi vienes. Vengas. Kasi yung prefiero, may preference ka, may gusto ka. So, mas gusto kong bukas ka na lang pumunta. Oh, pakibasa nga ang mga pangungusap. Elmer, por favor. Sound check. Go. Adelante. Espero que cocines bien. Quiero que estudies español. Mi mamá quiere que llegue temprano. El maestro exige que hagamos Exige. la ex, Exige. sorry. El Exige. maestro exige que hagamos la tarea. Mhm. Prefiero que vengas mañana. Muy bien. Yung exige from the verb exigir, mag-demand, no? Kaya nga yung demanding ka, napaka-demanding mo naman. Exigente, di ba? So yung exigir, mag-demand. Yung G, kapag sinusundan ng E at I, napag-aralan natin yan, di ba? Nagiging H sound, hindi exige. Kung gusto mo yung exige, lalagyan mo ng U para mag-G, maging hard G sound siya. Okay? Pero pag E at I lang, magiging ha, no? General, di ba? Exige. Okay? Next.
Ginagamit ang subjunctive kapag emotions, mga damdamin, no? Ginagamit kapag nagpapahayag ng emotion. So for example, ano ba yung mga common na expressions or verbs na nagpapahayag ng damdamin? Alegrarse de, no? To be happy, glad. Lamentar, molestar, preocuparse, tener miedo de, sorprender, entristecer. Okay? So for example, natutuwa ako na nakangiti ka. It makes me happy that you smile. Oh, me alegro de que sonrías. From the verb sonreír, to smile, sonrías. Yung sonrías, naging subjunctive yung conjugation dahil yung me alegro, nagpapahayag ng emotion. Another example, me alegra que estés aquí. I'm happy that you're here. Masaya akong nandito ka. Ano napansin niyo sa dalawang pangungusap? May napapansin kayo? Reflexive po. Okay, reflexive. Ano pa? Me alegro de que, me alegra que. Ano po, parehas lang siya ng Okay. verb. Actually, wala tayong time para pag-usapan yung alegrarse. Pero yung first sentence, yung me alegro de que, pag gusto mong parang siyang reflexive, me alegro or nos alegramos de que sonrías, parang ganon. Ang pwede mo naman yung gamitin, pero ang focus kasi niyan, ah, ang focus niyan sa emotion mo na masaya ka, no? Yung me alegra que estés aquí, ang focus naman ay yung sitwasyon. Nakakagalak yung sitwasyon, hindi yung nararamdaman mo. Mas focus yung sitwasyon na masaya. Okay? Pero either of the two, no? Kahit anong gawin mo, kahit anong gamitin mo diyan, no? Me alegro de que sonrías o me alegra que sonrías, okay lang naman yan. Pero yung me alegro, yung reflexive type, merong de, nakakabit. De que, hindi siya que lang. Pero pag gusto mong nos alegra que estés aquí, me alegra que estés aquí, que lang yun, walang de. Okay? Pero anyway, hindi naman mahalaga na ma-memorize nyo kagad yan. Gusto ko lang i-point out, no? Next, me preocupa que estés enfermo. Okay? Yung me preocupa dito, hindi siya reflexive. Para siyang gustar verb. So, hindi siya me preocupo. Pwede rin naman me preocupo, pero lalag mo ng de. Me preocupo de que estés enfermo. Pero pag gusto mo yung parang gustar type siya, or style, me preocupa, pwede rin yun. Me preocupa que estés enfermo. Wala ng de. Okay? So, nag-aalala ako na may sakit ka. Lamento que no puedas venir. Ikinalulungkot kong hindi ka makapunta. Me sorprende que hables español. Nagugulat ako na marunong ka magsalita ng Spanish. Again, ang point dito mga kasama, kapag nagpapahayag ka ng emotion, no, masaya ka, malungkot ka, tapos may dalawang subject sa pangungusap, no? Yung second subject, subjunctive yun. Or yung second verb magiging subjunctive. Kasi may emotion sa unahan. 'Di ba yung weirdo? E for emotion. Okay? Impersonal expressions, letter I, ng weirdo. Ito yung mga pahayag ng opinion o value judgment. Hindi nito pinapatunayang totoo ang isang bagay. So for example, es importante. It is important. Es necesario. Es bueno. Es malo. Es mejor. Es posible. Es imposible. Es conveniente. Ito, opinion mo lang. For example, es importante que estudies español. O, ako nagsalita. Para sa akin, importante. Para sa iyo, baka hindi importante. So, subjunctive yun. Gagets nyo? So, for example, es necesario que Jaime lea este libro. It is necessary that Jaime read this book. Kailangan basahin ni Jaime ang aklat na ito. So, para sa speaker, necessaryo, pero hindi ibig sabihin totoo yun or fact yun. Nasa pananaw lang ng speaker, opinion lang niya na necessary na magbasa o basahin ni Jaime yung libro na ito. So, instead of lee, from the verb leer, magiging leya, subjunctive. Okay? Another example, es importante que estudies
todos los días. Mahalagang mag-aral ka araw-araw. So again, opinion lang ng speaker. So dalawang subject, no? Isang yung impersonal opinion, no? Impersonal phrases. So es importante que estudies. Kasi may pangalawang subject. Es mejor que descanses. Mas mabuti na magpahinga ka. Es posible que llueva mañana, hindi llueve. Pag ginamit mo yung es posible, dapat yung susunod subjunctive kasi hindi ka pa naman sure talaga na uulan. Posible lang, pero hindi pa naman sure talaga na uulan. So, es posible que llueva mañana. Es bueno que hagas ejercicio. Mabuti para sa speaker, pero subjunctive pa rin siya kasi hindi naman ibig sabihin na mabuti talagang totoo na. Kumbaga opinion lang yun nung nagsasalita. Es bueno que hagas ejercicio. Ayun. So subjunctive yun, yung I. Next, kapag naman magre-rekomenda ka, request. Kaya ito importante itong subjunctive kasi parte ng profession natin, no? Sa ministry, for example, mag-recommend, mag-request. Tapos hindi mo alam yung subjunctive. Kailangan mo ma-master ito. Kasi lagi kang nagpapayo, lagi kang nag-uutos, lagi kang may opinion. So kailangan mo ma-memorize sa subjunctive, hindi siya optional. Kaya maraming miscommunication sa ibang mga kasama natin kasi yung lahat na sinasabi nila puro indicative, parang sure sila. Dapat yung may mga pangungusap na parang opinion mo lang or wish mo lang, dapat subjunctive ang gagamitin mo kasi baka ma-misinterpret ka. So recommendations and requests are, ano ba yung mga karaniwang verbs na nagre-recommend o nagre-request? Recomendar, aconsejar, sugerir, pedir, decir, mandar, insistir. Halimbawa, nire-recommenda ng doktor ko na uminom ako ng mas maraming tubig. Mi doktor o mi médico recomienda que beba más agua. So, hindi bebe. Diba kasi beber? So, kung ipe-present tense mo yun, bebe dapat, diba? Or bebo, pardon. Kasi nire-recommenda ng doktor ko na uminom ako. Okay? So, dapat bebo, diba? Pero naging beba kasi recommendation. Okay? Mi profesor recomienda que practiquemos todos los días. Hindi practicamos, practiquemos. Nagbago yung conjugation. Kasi merong nag-signal sa unahan na weirdo, recommendation. Mi profesor recomienda. So, ibig sabihin yung first part, nag-trigger ng weirdo kasi nagre-recommend. Okay? Te aconsejo que descanses. I advise you to rest. So instead of descansas, from the verb descansar, magiging descanses. Mis padres me piden que llegue temprano. So instead of saying, mis padres me piden que llego temprano, dahil may verb na pedir, nagre-request, no? Hinihiling ng mga magulang ko na umuwi ako ng maaga, hindi llego temprano. Mis padres me piden que llegue temprano. El jefe insiste en que terminemos el trabajo. So, hindi terminamos from the verb terminar, magiging terminemos kasi ginamit natin yung verb na insistir, to insist, ipilit. Ayun. Okay? Next. Pag may duda o pagtanggi, doubt and denial, kapag hindi sigurado o hindi naniniwala ang nagsasalita. Okay? Ano ba yung mga karaniwang verb ng doubts and denials? Dudar, negar, no creer, no pensar, no estar seguro. Okay? Halimbawa, nagdududa akong nasa kanya ang numero ko. Dudo que él tenga mi número de teléfono. Mali yung dudo que él tiene mi número de teléfono. Kapag meron ng verb na nagdududa, like dudar, yung second verb, no, ng second subject magiging subjunctive. Dudo que él tenga mi número de teléfono. Hindi ako naniniwalang totoo yun. So, no creo
que sea verdad. Mali, kunyari sinabi mo, hindi ako naniniwala totoo yan, pero sinabi mo, no creo que es verdad, magtataka yung nakikinig. Hindi ka pala naniniwala, ba't sinabi mong es verdad? Indicative. Dapat sea, kasi sinabi mo, no creo. Alam mo yun? Kumbaga parang magtataka yung nakikinig sa'yo. No? Sabi mo, no creo que es verdad. Mali yun. Kasi sabi mo nga, no creo, pero parang sinabi mong es verdad. Ginamitan mo ng indicative na conjugation. Dapat maging sea. No creo que sea verdad. Okay? No pienso que él venga hoy. Hindi ko iniisip na darating siya ngayon. Niego que haya un problema. Itinatanggi kong may problema. So, niego que haya. Instead of saying hay un problema, niego que haya un problema. No estoy seguro de que ella pueda ayudarte. Hindi ako sigurado kung matutulungan ka niya. O kasi, yun nga, no estoy seguro, I'm not sure. So yung next na verb, puweda, hindi pwede. Pero, pag sinabi kong estoy seguro de que ella puede ayudarte. Sigurado akong matutulungan ka niya. Pag sinabi ko yung estoy seguro. Pero pag nilagyan ko ng no, hindi ako sure. So, no estoy seguro de que ella pueda ayudarte. Okay? And last one, nung weirdo, ojalá. Ano ba yung ojalá? Sino gumagamit ng ojalá? Sino nakarinig na ng word na ojalá sa inyo? May nakarinig na ba sa inyo ng ojalá? Ako po. O, ojalá. Saan mo narinig? Dito Sa po YouTube. sa Chabacano may ginagamit din to eh, pero dito po sa Latin narinig ko na po sa mga kapatid. Okay. So yung ojalá, actually galing yan sa Arabic word na insha'Allah. Ojalá. Okay? Kasi kung matatandaan ninyo mga kasama, um, kung aaralin niyo yung geography ng Spain, Morocco daw. o ayun, o Morocco pala, o basta Arabs, no? So yung ojalá, nanggaling yan sa Arabic na term na insha'Allah, nang ibig sabihin, parang kung loloobin ni Allah or ng Diyos. Yun, ganun yun eh. Kumbaga God willing. So mga halimbawa, ojalá que recuerde nuestro aniversario. Sana maalala niya ang anibersaryo namin. Ojalá que apruebes el examen. Sana makapasa ka sa exam. So, apruebes from the verb aprobar. So, instead of saying apruebas, magiging apruebes. Kasi subjunctive, nagtatrigger yung ojalá, no? Part siya ng weirdo, para maging subjunctive yung pangalawang pangungusap. Ojalá que no llueva mañana. Sana hindi umulan bukas. Ojalá que podamos viajar este año. Sana makapagbiyahe tayo ngayong taon. Ojalá que todos estén bien. Sana maayos ang kalagayan ng lahat. So, tingnan nga natin. Identifique el modo verbal. Lea cada oración y escriba si pertenece al indicativo, imperativo o subjuntivo. Sige, sabay-sabay nating sagutan. Ano ba ito? Indicative, imperative, or subjunctive? Number 1. Estoy seguro de que María vive en Buenos Aires. ¿Cuál es la respuesta? Indicativo. 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 Okay? Estoy seguro de que. Okay? Pag sinabi kong no estoy seguro, ano mangyayari? No estoy seguro de que María viva en Buenos Aires. Magiging iba yung bibir. Next. Number 2, hablen más despacio, por favor. Imperativo. Imperativo. Okay? Número 3. Dudo que Juan tenga suficiente dinero. Subjuntivo. Subjuntivo. Kasi keyword, dudar, dudo. Number 4. La tierra gira alrededor del sol. Indicativo. 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 Fact. No? No entren sin permiso. Imperativo. Imperativo. Imperative. Okay? Es posible que mañana llueva. Subjuntivo. Subjuntivo.
Subjuntivo. Sé que ellos trabajan en esa empresa. Indikatibo. Indicative. Indicativo. Estudien para el examen final. Imperatibo. Imperativo. Imperativo. Espero que ustedes lleguen a tiempo. Subjuntivo. 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 Muy bien. Los niños juegan en el parque todas las tardes. Indikativo. Indicative. Indicativo. Ok, indicativo. No corras por el pasillo. Imperativo. 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 Me alegra que hayas venido. Subjunctive. Subjuntivo. 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 Okay. Sige nga, pakibasa nga, Percy, por favor, ang ating mga pangungusap. Ganun pala to. Estoy seguro de que María vive en Buenos Aires. Hablen más despacio, por favor. Dudo que Juan tenga suficiente dinero. La tierra gira alrededor del sol. No entren sin permiso. Mhm. Es posible que mañana Llueva. Mhm. llueva, sí. Mhm. Sé que ellos trabajan en esa empresa. Estudien para el examen final. Mhm. Espero que ustedes lleguen a tiempo. Los niños juegan en el parque todas las tardes. Mhm. No corras por el pasillo. Me alegra que hayas venido. Muy bien. Yung hayas venido, yun yung present perfect pero subjunctive. Okay? So, instead of saying ha venido, magiging hayas venido. So, kaya ngayon may idea na kayo, bakit mahirap yung subjunctive? Unang-una, walang subjunctive sa Tagalog. Napansin niyo, for example, um, 'di ba? Hindi sigurado ako na si Maria ay naninirahan sa Buenos Aires. Pag ginawa ko siyang subjunctive, hindi ako sigurado na naninirahan si Maria sa Buenos Aires. Yung naninirahan hindi naman nagbago, 'di ba? Ganun pa rin 'yun eh. Pero sa Spanish nagbabago siya. Depende sa mood. Kaya mahirap siya sa mga Pilipino. Okay? Nagagets nyo kung bakit? So, merong conjugation. Napansin niyo may conjugation sa yo, tu, el, usted, etc. May conjugation pa nag-uutos ka. May conjugation pag indicative, pag subjunctive. Sa Tagalog, hindi tayo ma-conjugation. Kaya yung myth, yung sinasabi nila, madali lang yung Spanish kasi maraming Tagalog word nanggaling sa Spanish. Sa umpisa. Pero pag pinag-aralan mo na yung conjugation, lalo na pag nandito ka na sa subjunctive, hindi madali ang Spanish, mga kasama. Kailangan nyo ng dedication. Nagigets nyo?